Mga alkalde, bumuo ng samahan upang sugpuin ang malawakang korupsyon ng kanilang mga congressman. Samahan nila mas lumawak pa dahil nasa mahigit 70 alkalde na ang lumagda upang makisali sa isinulong nilang anti-korupsyon upang mapabuti na ang ating bansa. Mga congressman, gigil na sa mga mayors nila. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Inirekomenda ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na magkaroon ng screening process para sa mga alkalde na nais makibilang sa samahang Mayors for Good Governance para matiyak ang kanilang tunay na malasakit sa mabuting pamamahala at hindi dahil sa pressure mula sa kanilang mga nasasakupan. Kasunod ito ng paglagda ng mahigit 70 alkalde sa nasabing samahan na naglalayong isulong ang transparency, accountability at hustisya kaugnay ng mga questionabling flood control projects. Bukod kay Belmonte, pinangungunahan din ang grupo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto at Isabela City Mayor City Hataman. Puso pong nagpapasalamat dahil sa suporta niyo po sa Mayors for Good Governance. Andyan po kayo lagi para bigyan po kami ng lakas. Ito po ang laban po namin na ito ay napakahirap at napaka-challenging, napaka-dangerous. Pero hindi po kami bumibitaw at hindi po kami bibitaw. Dahil ito po yung laban po natin para sa kinabukasan ng ating bansa, para sa kinabukasan ng inyong mga anak at sa mga kinabukasan po ng inyong mga apo. Willing po kaming magsakripisyo para po talaga maayos po natin at maituwid ang tamang pamamahala. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mayor, may sasagutin po tayong ilang questions. Pinadala po ng mga supporters ng M4GG. Una po, may nagtatanong po si Mikoy Mecalia. Mayor, may mga nag-offer na ba sa inyo ng pera para itigil niyo ang mga ginagawa niyong pagbubunyag sa corruption? Alam mo, Nico, wala naman. Mikoy. Alam mo, Mikoy, salamat sa tanong mo. Sa awa ng Diyos, wala naman nag-offer ng pera. Siguro kilala naman nila tayo. Hindi talaga pabibili, no? Pero marami po nananakot. Marami po nagpapadala ng kung ano-anong mga maraming nangiintriga, nanginirahan. Okay, sige. Hi, Mikoy. Unang-una, wala akong nag-offer sa atin ng pera para tumahimik po tayo. Siguro kilala nila kung sino tayo. Pangalawa, maraming gumagawa ng intriga, naninira, at syempre yung mga palabas ng ibang mga politiko na bakit hindi ka humarap dito sa amin, bakit hindi ka magsalita. Alam mo, Mikoy, willing akong humarap. Ilang beses kong sinabi yan na willing akong pumunta sa House of Representatives para magsalita. Kaya lang, hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin yung kanilang notice at ilang beses ko na sinabihan na padala nyo lang yung notice o yung invitation at darating po ako dyan. So, out of respect, I need to be there and accept the invitation. Maraming salamat. Ito naman po, sir, from Elmer Mendoza. Hello, Mayor. Di ba dapat magpaliwanag din ang COA sa mga palpak na projects? Meron din kasi silang technical auditors na mga engineers. Tama daw po ba ito? Hello, Elmer. Kumusta ka? Una-una, tama ka. May mga technical auditors, may mga engineers. At mismo, may nakausap ako ng isang high-ranking na member ng COA. At mismo siya, na-frustrate din siya sa mga engineers niya. Sabi nga niya obvious na may problema rito. Bakit nyo ipinapasa ito? Kaya talagang pati COA din gumagawa ng paraan para linisin din nila yung kanilang organisasyon dahil alam mo naman, there will always be bad eggs in the organization. So I hope na yung ating COA tuloy-tuloy rin yung kanilang transformation program para maayos din nila yung kanilang sariling ahensya. Maraming salamat sa katanungan mo. Okay, sir, break po muna tayo. May mga nagpapa-shoutout. Si Nikita Flores, ingat daw po kayo palagi. Nika, maraming salamat, Nika. Thank you very much. At sa mga iba pa, napakarami ko nito. Kaya pasensya na kaya, no? Mark, thank you very much, Mark, for the, inspiring message. Ito po, sir, from Montalban, Rizal, Mac Santiago. Nagpapa-shoutout po. Thank you very much, Mac. Maraming salamat. We will keep the fire burning. Hindi ko tayo aatras dito. Tuloy-tuloy lang tayo. Nandiyan din si Kyrie, Tiris, Josie, Nika, Lani. Maraming salamat sa inyo lahat. I presume that these are young people and you inspire me. And that's the reason why I'm so motivated fighting for good governance dahil this is for you.
Ito po may question po tayo from June Pelejo. Kung na-expose na po ang corruption, may parusa po ba sa mga politiko at government officials na sangkot dito, lalo na ngayon sa mainit na flood control projects? Sa tingin ko naman, June, sa tingin ko naman, seryoso ang ating presidente dahil sa pag-uusap namin nung nakailangan isang araw nung magkasama kami sa inspection, nakita ko yung kanyang mood, nakita ko yung kanyang conviction, yung kanyang determination to really come up with an endgame. At ano yung endgame nito? Dapat merong makulong dito. Naramdaman ko yan. Ito binanggit niya mismo na hindi dapat matapos itong termino ko kung dapat may mangyari. Yun ang sinabi niya. Talaga nakita ko rin yung kanyang sincerity. So, give it to the president. Let's give him a chance na maayos yan. Maski na ako, perceive akong opposition, pero naramdaman ko sa kanya yung kanyang genuineness, authenticity. So, let's give him the chance. Meron pa naman siyang 3 years. And then for our last question, sir, from James. Tanong ko, Apo Mayor, anong pwede ko maitulong bilang isang common na tao? Alam mo James, thank you very much. Malaking bagay na nabanggit mo yung katanungan na yan. Kasi lagi yan tinatanong sa akin. Akala nyo siguro malilit na bagay, walang impact. No, it's not. Malaking bagay yan. Yung magsalita lang kayo sa social media, come up with your opinion. No? And then, please promote. Isa kasi sa pinaka-challenging sa ating lahat is yung choosing the right leaders, especially during elections. This early, dapat masabi na natin, masabihan natin yung mga kaibigan natin, mga colleagues natin, mga classmates natin, that good governance always starts with choosing the right leaders. Kaya sana, by 2028, we will be able to really come up with the right mindset na tama, maayos, at matuwid na leader ang dapat nating iboto at dapat mamuno sa ating bayan. Tatandaan po ninyo, 1.4 billion pesos per day na flood control funds. Per day po yan, kada araw, 1.4 billion ang taxpayers' money. Pera po ninyo, mga kababayan, pera po ninyo, mga Filipino migrants and overseas Filipino workers. Ang ginugugol po na nauuwi lamang at nagiging baha ng korupsyon papunta sa bulsa ng mga tiwaling kawani ng pamahalaan at ng mga mapagsamantalang mambabatas na naglalagay ng insertion sa kanilang mga paboritong programa o proyekto na itinatago nila palagian yan sa flood control program. No? Kaya kinakailangan, kasali kayo sa YouTube ho, mag-like, share, subscribe at comment. Sa Facebook po, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-follow. Kay Nihar Esmula, hello, good Attorney Vic, good afternoon, good evening na po. Late ako, sorry. Kay Boyet Ramirez, Idol, nako salamat Boyet. Kay Marilu Maurice, good morning po Attorney Vic, watching from France, mabuhay po kayo dyan. Kay Yen Martin Loreño, good evening po. Senator Attorney Vic, God bless po. Marami pong salamat, I appreciate the recognition. Pero hindi po tayo naproklama, I would appreciate you calling me by my name, Vic or Attorney Vic. Pero marami pong salamat sa inyong pag-recognize. Kay Kidra Polinar, mabuhay po kayo. Kay Daisy Acobo, kay Albert Bonita, kay Sweetie Moms Lopez, kay Agnes Franco Maniaul. Agnes Franco Maniaul. Good morning po, Attorney Vic, watching from Madrid, Spain. So ito po yung maganda sa ating pahina, ang Tinig Maisog, na kakasalamuha ko po ang napakaraming Pilipino saan man pong panig ng mundo. At yun nga ho, ginagawa po natin ito ng live. Wala po tayong script dito at meron po tayong mga notes, may mga research, marami po tayong mga pumapasok na mga tipsters sa ating cellphone, pilit po natin binabasa, pinag-aaralan, at pag credible at na-establish naman natin, yung veracity ng source, ikino-content po natin. Yun po yung pagkakaiba sa mainstream media. Wag na po yan. Tingnan po ninyo yung balita. Hero si Bongbong dahil daw in-expose niya yung ang anomalya sa pondo, lalo na sa flood control funds. Fake news po yun. Fake news po yun. Kagaya po nung ating naging talakayan last week. Kung meron bang pong most guilty sa trilyong pisong nagaganap na, daang bilyon, walang iba kundi ang Pangulong kasalukuyan, si Bongbong Marcos. Bakit? Trace back natin po. Hindi ba pinirmahan niya yung immoral, invalid, unlawful, unconstitutional 2025 national budget na kung saan higit na malaki ang pondong ibinigay? Saan? Sa DPWH, sa Public Works, 1.1 trillion. Ngayong taon, 1.1 trillion pesos versus doon sa higit na mababang pondong ibinigay sa education sector. Fact of the matter, binawasan ang education sector ng almost 32 billion. Ito ay sa kabila ng
na-discovery at yung ginawang report ng EDCOM 2 report. Natalakay na rin po natin pero hindi po natin ito lulubayan sapagkat importante po na bahagi tayong lahat. Yung TikTok po natin ay nawawala raw po. Paano bang gagawin natin dito? Pansamantala tayo magpapaalam sa TikTok i-up natin ulit. Sensya na po mag-isa lang tayo eh. Paki-check nyo na lang kung live na tayo muli sa TikTok. Wala po yung ating TikTok, mukhang nasasabotahe, pero tuloy lang tayo. Kaya po ako'y nakikiusap na sana yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube page ko, mag-comment, mag-subscribe at mag-react, mag-like po kayo. Dahil alam naman natin, ilan na lang tayong nagpapahayag ng katotohanan at dinedebunk natin ang lahat ng propaganda spin na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kagaya nga po dito sa napaka-anomalyang 2025 national budget, itong pumutok na 100 bilyong pisong flood control funds. Ang ginagawa po na ngayon ng administrasyon, nagkukumahog po silang i-revisahin yung naratibo. Biglang ang ginagawa nilang hero ngayon o bayani ay si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the flood control fund mess. In fact, Bongbong Marcos is the most guilty for allowing these things to happen, this massive corruption going right under his very own offices, dahil lahat po yan ay tanggapan ng Pangulo, alter ego lang po yan sa loob ng unang kalahati ng kanyang termino for the past 3 years. Kaya ang involved po rito ay yung 2023 national budget, yung 2024 national budget, yung 2025 national budget. Yan po yung dapat nating silipin at panagutin sapagkat kitang-kita. Talagang pag tiningnan ninyo yung mainstream media, wag na ho kayong manood dyan. Get your news source from someone else. Magsaliksik po kayo. Yung mamili po kayo ng mga credible na social media pages or platform, doon na lang po kayo kumuha ng impormasyong tama at ng mga balita. Kagaya po dito sa Tinig Maisog. Ang lagi ko nga sinasabi, ang ating parte ng ating advokasya, bahagi ng ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Imulat ang mata ng higit na maraming Pilipino at kinakailangan makabuo rin kayo ng sarili ninyong pananaw, ng sarili ninyong opinyon, bumuo ng sarili ninyong paninindigan base sa tamang impormasyon at hindi kinakailangan na sang-ayon o katulad ng aking opinyon o pananaw o perspektibo o paninindigan. Ang importante lamang, you have to make your own based on an informed decision. Mahirap po magdesisyon kung panay fake news ang nasasagap po ninyo at kung panay propaganda spin ang if-feed sa inyo o isinusubo sa inyo ng mainstream media. Wala na pong mainstream media, wala na pong nagbabalita ng totoo. Hindi nila ibinabalita na ang pondo po natin, lalo na dito sa Metro Manila nakasentro, 1.4 billion pesos per day para labanan, para gamutin, para maibsan ang problema natin sa baha. Mga kababayan, meron po akong kukentuhan kanina, sabi ko sa kanya, sa pakiwari ko, higit na marami ng Pilipino ang galit at ang mulat. At yung mga hindi nakikialam at hindi nagpaparating ng kanilang saloobin, araw-araw naman silang napapasabak sa traffic. At pagka yung traffic na yan, sinabayan ng ulan, nababaha din. Alam mo ninyo, kailangan tayo makialam. Sabi nga, if you want to change things and make it better, you have to plunge in. Kinakailangan kasali ka. Kinakailangan may tinig ka. Kinakailangan meron kang opinyon. Kinakailangan meron kang prinsipyo. Kinakailangan meron kang paninindigan. Kaya po, hanapin natin. Nalilihis po meron daw po uling pagdinig na gagawin sa September 1, yung Blue Ribbon. Ang take ko rito, hindi po madali yung nagiging assignment o misyon ni Senador Dante Marcoleta. Let us all give him our unqualified support. Ibigay po natin ang ating unconditional support. Hindi po madali yung kanyang ginagawang pagdinig. Subalit, pag nakita natin na medyo nawewendang-wendang, magsalita tayo. Ating tawagin ang kanyang pansin, ang kanyang atensyon. But for now, isang hearing pa lamang, alam mo ninyo, kahit tumagal ang hearing ng isang buong taon, nararapat lamang. Marapat lamang tumagal ito. Mga kababayan, wag ho kayong pumayag na after 3, 4, 5, or even 10 hearings, ite-terminate na po ang pagdinig na ito patungkol sa maanumalyang flood control programs at flood control funds. Bakit kanyo? Abay, 100 bilyong piso po ang involved dito. Kung yung Alice Guo nga, ginawa ninyong teleserye,
Ginatasan ninyo ng todo yung istorya. Para lang mga makapapil ba sa media, sa social media, sa mainstream media. Ginatasan ng todo. Yung Alice Guo na simpleng kaso lang naman. Kung siya involved sa human trafficking, kasuhan. Kung siya involved sa Pogo, kasuhan. Kung meron siyang anggulong tax evasion, kasuhan. Tumagal po ito, napakahaba. Napakahaba, ginawang teleserye. Bantayan po natin itong Blue Ribbon na ginagawang pagdinig sa pamumuno ng ating kaibigan Senador Dante Marcoleta. Hindi po ito dapat madaliin. Hindi po dapat ito madaliin. Sa napakaraming tao, opisyal at hindi opisyal, opisyal at pribadong mamamayan ang involved. Yung mga naglagay, yung insertion ng pondo, yung pinagmula ng pondo, kung sino yung kontratista, kung sino yung mga DPWH Regional Director, sino yung DPWH District Engineer, Assistant District Engineer, Assistant Regional Director, dapat po lahat ito ay siyasating masusi ni Senador Dante Marcoleta. Huwag ho tayong pumayag na gawing paspasan ang investigasyong ito sapagkat napakalala po ng problema. Pera po nating mga Pilipino yan. This year alone, 2025, 1.1 trillion